Good morning, everyone. We are the group to you reporting live. We are the group to you reporting live in front of you, discussing about the lesson for intermolecular force of attraction. Matter that exists in any of three natures, with solid, liquid, gas. Forces of attraction between molecules are responsible for the existence of the different states of matter. These forces of attraction are called molecular forces of attraction, IMFA, in combination with the particles' kinetic energy determine the properties of space and the possible phase change. Intermolecular forces are relatively weaker than intramolecular force, which exists within a molecule or formula unit. Strong intermolecular forces, solid liquids, weak intermolecular forces favor the formation of gases. As we all know, since tinuro ko na sa atin since elementary, ang matter daw po, matter can exist in unity forms. Alam na natin, solid, liquid, and gas, matter na ngayon. Tapos, it is a substance, physical substance in general, as distinct from thing. It occupies space and mass. Tapos, ang may mas strong na intermolecular forces ay solid and liquid. Tapos, while gas, ang gas daw ay may mas na intermolecular forces. And then, general types of IMFA, the types of intermolecular force of attraction range from strongest to weakest are ion dipole, hydrogen bonding dipole, induced dipole, and induced dipole, induced dipole. Ion interactions exist between ions. The IMFA is based on Coulomb law, which suggests that the force of attraction between two oppositively charged of ions apparently proportional to the magnitude of the charge of the ions, but it's inversely proportional to the distance between ion dipole interaction is between ions and polar compounds. The interaction becomes stronger either as the charge on the ion increases or as the polarity of the molecule decreases. As kasi sa nabasa ni Jenny, ang arrangement daw wala intermolecular forces of attraction
strongest to weakest. Meaning, ang pinakamalakas na intermolecular forces ay ang ion-ion, sinundan ng ion dipole, tapos, yun na. Ang pinakamalakas ay ion dipole, tapos ang pinakamahina ay ang induced dipole. Ito yung pinaka-weak pa. Tapos, the ion-ion interaction exists between ions. This INFA based on Coulomb's law suggests that the force of attraction between two opposite charged ions is directly proportional to the magnitude of phases of the ions, but it is inversely proportional to the distance between them. Meaning, ang magnitude ba, kumbaga ang magnitude daw ng ion is directly proportional siya. Pero yung distance niya, diba, kunwari, sabihin natin ion yan, tapos ito ba, discharge, tapos ito tayo discharge. Yung yung magnitude nila, proportional siya, parang, ang sabihin natin na basta proportional siya na, parang equal yung magnitude niya. Pero yung distance niya, yung distance ng yan, kunwari distance nila yan, hindi sila pantay ng distance. Kunwari na lang hindi sila pantay. Tapos, hydrogen bonding or H bonding exists between polar molecules that contain a hydrogen atom bonded to any of the most highly electronegative atoms. During oxygen and nitrogen, this bond especially forms between the hydrogen of the molecule and the electromagnetic form of one another. ito yung ito yung as makikita naman natin, diba yung hydrogen, tapos yung hydrogen, nagbaban pa, tapos wala kasama itong kasama itong oxygen, diba? Naman. Tapos, nagbaban sila, tapos, para mabuo yung hydrogen bonding na nagbaban hydrogen, oxygen, positive charge, positive sila lahat. Ay, ito lang yung hydrogen. And then, ito din yung nagre-resulta ng high boiling point ng water. Tapos, iaano din natin siya kung bakit lumulog lang yung ice bubble. Before interaction occurs between polar covalent molecules because of the attraction of the partial opposite atoms of one molecule to partial negative atoms of the other molecules. Before interaction exists between a polar covalent molecule and an unpolar covalent molecule. Inducible interaction or dispersion occurs primarily among polar substances like oxygen, CO2, H2, and greenhouse gases. Sabi daw, dipole interaction. Nangyayari ba ito between polar covalent molecules? Dahil sa destruction of the partial opposite atom. Yung isang meaning ng isang atom ay positive, tapos yung isang atom ay negative. Tignan nyo dito yung example. May ba dito? May positive
interaction to between sulfur oxide, tapos, yun, interaction to between sulfur oxide, yung double interaction, kasi may partial na positive, tapos may partial na negative. Aba. Ito naman, dipole induced dipole. Ito daw ay nangyayari between polar covalent molecule. Tapos, non-polar covalent molecule. For example na lang ang ano ma'am ay sa periodic table? Ayun. Iron. Sure ka? Hindi. Ano daw kayo ayun? Ayun na to. Hindi mag-decrease bukas ang makasagot ng iron sa periodic table. Ayun nga to. Ay? Ano? Ayun. Ayun. Ano na? Yan si Lorraine. Ay, Lorraine Gold. hindi daw. Yay. Ay, ayun na. Yun lang. Ayun din? Tama. Sinunod ng ayun tayo. Ako. Sinunod ng ayun tayo. Alaysa. Ano sa periodic table ang Ha? Xe? X. Xenon. Ano? Si Alaysa. Itong si Lloyd. Tama? Tama? Ano, XE? Okay na. Si naman, dali. Wait lang, pataasan kayo ng kamay mag-ibig. Saan? Wait lang. Balik mo yun. Si ha, yung paunahan kayo lahat. One. Ano nga? Wait lang. 1, 2, 3, go! Lorin! Pataasan ko yun. Mataasan. Si Alaysa. Okay. Ang isa daw po sa example ng dipole induced interaction ay dipole induced dipole interaction ay ang pagbabanding ng Ayun. iodine, chlorine, tapos xenon. Ang iodine na kumbaga ay may positive charge. Kumbaga, itong positive plus negative charge nila parang nila sa isa't isa parang picture nila sa isa't isa. Tapos, itong xenon baga, may positive, negative mga charge. Tapos, ayun. Strength of iron is a physical property. Vapor pressure is the pressure exerted by its weight on the state. It indicates a liquid's evaporation rate. Boiling point is the temperature at which its vapor pressure equals at atmospheric pressure. Melting point is the temperature at which its solid and liquid phases coexist equilibrium with viscosity is the resistance of flow of a liquid. Hydrogen bonds, substances that form hydrogen bonds have higher boiling point. Ito daw po yung strength of physical properties of matter. Alam na natin bagay yung
properties of water, like yung vapor pressure, yung boiling point, tapos yung melting point, tapos yung hydrodynamics. Alam mo na natin yun? Tapos, ito na, nasa pinaka-pinaka. Sa intermediate records of abstraction applications in medicine and other common materials. Ang IMFA ay ginagamit din natin ito sa medical field, sa hospital, ginagamit din natin yun. Hindi ko lang nalagay, pero metals are often used for their strength, tama naman nila. Tapos, they should be inert and have a strong IMFA for durability. Ang example dito ay yung kamay ko gano'n bakal kapag naputulan siya ng kamay tapos ilalagay ko gano'n ang kamay na bakal. Ano nga tawag doon? Transfer. Dali, hindi makusubukan o makasalit. Transfer. Prosthetic. Cosmetics. Cosmetic energy. Prosthetic. Ang example nito ay prosthetic arms, prosthetic legs, yung mga prosthetics baga. Tapos, yung breast implant, yung pampalaki ba din ng gano'n? Silicone gel implants have a stronger covalent network, making them feel like a human stat. Ay, flex, human stat lang. Ang pala, yung mga silicone gel baga, ini-insert ko kayo sa para mapalakita kayo ng Pinagang, may yun eh. May covalent bond ba kayo yung silicone, making them like tapos, sa construction supplies, concrete must be sturdy and has iron, H-bonding, dipole, and dipole, IMFA. Alam niyo yung concrete? Ano yun? Yung siyempre, para ba makagawa tayo ng bahay, kailangan natin ng sturdy, tapos, yung concrete kasi, siya, diba, kunwari, ito, concrete. May mga dyan, may mga iron banding sa concrete. Tapos, may mga positive ay energy. Tapos, ang concrete baga, solid baga yun, making it na qualified sa construction materials. Ano kailangan na concrete para magamit siya? Ano niya halo? Okay. Ayun, may kailangan din siya ng Maraming siya ng tubig. Ay, basta kailangan niya ng CO2. Okay, so tayo na rin. Sobra tayo ng 5 minutes. So bukas napakis ang group 4, group 2. Group 2 tayo na. Wala ka, Albert. Sa water. Bakit daw? Wait lang. Wait lang.